Hello mga kapag-asa, magandang umaga sa inyo. Yun po sa mga nagtatanong kung anong nangyari sa akin. So ito na po yung sagot ko po sa inyo. Na-stroke po ako guys, mild stroke. Excuse me po. Na mild stroke po ako nang hindi ko alam. Yun na nga, sabi talaga nila na yung mild stroke pala or yung stroke mismo is isang traitor na sakit. Kasi parang wala ka talagang alam guys. Alam nyo, nangyari yan nung October 31. Gumising ako ng maaga guys, kasi usually kapag katapusan ng buwan po is nag-struggle talaga kami. Kasi yun na yung last day of the month na mahigit namin yung assign sa amin ng mga PRAs or Key Result Areas. So kailangan habulin namin yun. Kaya routinary talaga siya. Gigising ako ng maaga tapos ihanda ko na yung mga gagawin ko. So yun naman talaga yung ginagawa ko. Kaya lang, nung umaga na yun, may napansin talaga ako guys, noong October 31. Napansin ko na parang itong kaliwang paa ko guys, isa parang may something wrong na hindi ko talaga siya, parang gusto ko siyang i-stretch. Ang sarap-sarap i-stretch guys. Kasi kapag ka na-stretch siya, kumbaga parang sarap-sarap sa pakiramdam. So yun yung ginawa ko guys, nag-stretch ako. Parang ganun ba, pagkagising mo sasabihin mo ganun, mag-stretch ka. So nag-stretch ako guys, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Pero nang bumangon na ako guys, hindi naman kagad ako bumabangon. Umuupo muna ako sa higaan, sa kama. Tapos mga after how many seconds or minute is bumabangon na ako. So nung bumangon na ako guys, napansin ko talaga parang medyo kulang ng lakas yung kaliwang bahagi ng katawan ko. Pero syempre parang normal lang naman wala naman ako nararamdaman na nahilo ako o kaya sumakit yung ulo ko. Parang kumbaga feel ko pa nga nun kondisyon yung katawan ko. Pero na nga lang dun sa nararamdaman kong kakaiba na parang hindi ko na rin pinapansin kasi parang normal lang din siya para sa akin. So naglakad-lakad ako sa labas, yung typical na ginagawa ko. Naghahanda naman ng pagkain yung misis ko, tapos naligo ako guys. So normal lahat, nakaligo naman talaga ako. Malakas pa yung kamay ko noon. At saka yung paa ko naman, kahit bagyang nawalan ng lakas, is nakakalakad pa naman ako ng normal. So sa madaling salita, nakapag-agaan ako, nakapag-bis na guys. Hinatid ko pa yung mga anak ko sa school as daily routine namin. So excuse me po. Nung mahatid ko na guys, ako naman yung magbibihis para pumunta ng office. So nagbihis ako. Nung makapagbihis ako guys, ayun, actually sa parang normal talaga siya is nagawa ko pa makapag-drive ng motorsiklo guys papunta ng office. So as in parang normal lang talaga, parang walang nangyari. Hindi naman ako kumbaga nahihilo. Walang symptoms na masakit yung ulo ko o kaya yung bato ko o sa katawan ko. Talagang as in wala, kasi yung iniisip ko talaga kailangan namin makapagtrabaho ng araw na yun kasi last day of the month yan. Meron kami mga targets na kailangan maabot. So ganun guys. So nung nasa office na ako, usual day, minute ko yung mga na usual morning huddle namin ng mga kasama ko sa trabaho. Yung daily routine talaga as in.
Then, lahat ng instruction ko para sa kanila sa araw na yun, na kailangan naming umabol. So yun, so along the way nung may mga releasing na, nung mga malapit na sa tanghali, napapansin ko na rin yung braso ko parang nawawala ng lakas. So lagi ko siyang ginaganon, ini-stretch ko siya baga, parang ganon. Minsan ginaganon ko, ganun ko rin. So ayun, at napansin ko din guys, nung sumusulat na ako dun sa releasing papers o dun sa promissory notes o loan documents ng mga kliyente namin, napapansin ko parang wala nang lakas yung stroke ng perma ko guys. Pati yung pagsusulat ko ng mga numbers, wala na rin lakas. Say hi to them. Hello Kapag-asa. You say hello Kapag-asa. Ito yung anak ko guys. Isa to sa mga nagpapalakas ng loob ko para magpatuloy sa buhay. Yan. Okay, so tuloy natin. Nung mga around tanghali na nga yun, yun yung nangyari. Parang nahihirapan na akong sumulat kasi kaliwiti ako guys. So ito naman yung nawalan ng lakas. So ayun, parang hindi ko lang pinansin guys. Sabi ko baka may ano lang talaga, sobrang stress yata or over fatigue. So baka mawawala rin ito mamaya. Lagi ako nag-stretching guys sa office para magalaw-galaw yung katawan ko. Ngayon, nung nananghalian na ako guys sa office, napansin ko kahit yung pagmumutsara ko nga, medyo wala nang lakas talaga yung kamay ko, yung kaliwang kamay ko. So sabi ko parang may kakaiba na talaga rito, sabi ko. Bala ko mag-half day guys kasi gusto ko sana magpa-massage kahit malang sa misis ko kasi marunong din naman mag-massage yung misis ko. So sabi ko mag-half day ako, pero dahil nga sa last day of the month at saka ako naman yung tatanungin kapag hindi namin naabot yung mga targets namin kasi ako nga yung high ranking officer dun sa branch. So it's all about accountabilities and responsibilities. Kaya sabi ko kakayanin ko to, tapusin ko na lang ang araw to. Anyway, pagkabukas ng Sabado naman, mamaya na lang pag-uwi sa kanila ako magpapamassage sa misis ko. So ayun guys, tuloy-tuloy na, normal na proseso dun sa office. Napansin ko na parang nagwo-worse ang kondisyon ko nung mga hapon na kasi pag naglalakad ako guys, nadadrag na yung paa ko. Ito, yung kaliwang paa ko. Parang hindi ko na siya maihakbang. Dinadrag ko na lang siya. Kumbaga parang hinihila ko na lang kasi hindi nga maihakbang. Sabi sa akin ng kasama ko sa trabaho, "Sir, anong nangyari sa paa mo? Ba't ka kung lumakad? Paikay ka," sabi niya. Sabi ko naman, siguro dahil ito yung injury ko dati na hindi ko lang talaga siya naipahilot, kaya siguro baka bukas ipapahilot ito. Yung sabi ko sa kanya. So noon umabot na kami ng last hour of the day na lalabas na kami. So yun, in short, sa madaling salita, sa pabilis kumbaga, in other words, or to make the story short, is pauwi na kami. So masaya na ako kasi sabi ko makapagpapahinga na yung katawan ko at saka may papa-massage ko na kay misis. Yun talaga yung purpose ko guys. So nung sumampa na ako sa motor ko guys, napansin parang nawawala na yung balance ko. Hindi ibig sabihin guys na nawawala yung balance ko dahil nahihilo ako.
ko kaya sumasakit yung ulo ko. Nawawala yung balance ko guys kasi yung na-feel ko na talaga na yung kalahati ng katawan ko guys parang nawawala na gradually yung kanyang lakas. But despite that fact, sinubukan ko pa rin makauwi na nagbuto. And I realized lately na that was the dangerous and daring thing na ginawa ko kasi pwede pala akong madisgrasya at that time at makadamay pa ng iba. But then dahil nga sa determination na makauwi at saka dahil sa hindi ko naman iniisip na nai-stroke na pala ako at those times, so tumuloy pa rin ako guys. Nag-drive ako ng motor pauwi ng bahay. Nung nagda-drive na ako guys, nagka-clutch, nag-change gear ako through clutch, is hindi ko na naigagalaw yung kaliwang paa ko kaya hindi na rin siya makapag-angat ng clutch. So nawalan talaga siya ng lakas during that time guys. So sabi ko dahil hindi ko na ito mai-maneuver or mai-operate, maglalak na lang ako dun sa third gear kumbaga 3-sira kumbaga. So yung ginawa ko, doon na lang ako naglalaro doon sa clutching at saka sa brake. Hindi na ako nag-change gear guys. So parang kumbaga adrenaline na lang yung nagdadala sa akin that time. So sa madaling salita, nakauwi na ako ng bahay guys. Pagkarating ko ng bahay, diretso na ako dun sa ginagarahian ko ng motor ko at saka immediately I unmounted from my motorcycle at pumasok na ako sa bahay at sabi ko sa misis ko, medyo nawalan na talaga ng lakas yung kaliwang bahagi ng katawan ko, baka pwede mo imasahe. So yun yung nangyari guys. Sabi ng misis ko pagkatapos namin kumain, minasahe na niya ako guys at along the way sa pagmamasahe niya sa akin, nakatulugan ko na yun. So hinayaan na din ako ng misis ko kasi nakapansin niya din na pagod talaga yung katawan ko that time. So nung kinaumagahan, as planned naman, mga November 1, plano ko naman talaga, sabi ko sa kanya, magpahatid na tayo dun sa manghihilot dito sa barangay namin. Kasi ang pangako niya, pag okay na rin yung kamay niya, pwede na niya akong hilutin ulit. Kasi may nangyaring injury dito sa part ng balakang ko noon na hindi nahilot. Kasi nung nagpunta kami sa bahay ng manghihilot is nagkaroon din siya ng injury sa kamay. Sabi ko na lang, babalik na lang kami kapag ka-okay na siya. So nabalitaan namin na okay na siya, kaya nagpunta na kami doon guys. Punta na kami doon mga Pag-asa. Sinabi ko iayos niya yung nangyaring injury sa balakang ko kasi yun yung kumbaga parang pinagdududahan ko guys na kaya nawalan ng lakas itong kaliwang bahagi ng katawan ko, baka marahil doon. So yun na nga, sinimulan niya akong hilutin pertaining doon sa previous na injury ko na hindi niya nahilot dati. Ngayon sa pag-uusap namin, napansin nga niya wala nang lakas yung kamay at saka pa ako. So sabi niya na mild stroke daw ako kaya hindi niya ako hihilutin ng buong buo kasi kailangan ko munang magpa-check up sa doktor. Sabi ko na mild stroke pala ako, sabi ko. So kasi sabi niya marami na daw siyang nahihilutin na ganun po yung nangyari. Kaya doon ko na confirm guys na baka nga mild stroke. Pero bakit wala akong naramdaman? Hindi nga ako sumuka, hindi ako nahilo, hindi masama yung pakiramdam ko, hindi sumakit yung ulo ko, hindi ako, wala talaga, as in na normal lang talaga yung kakaiba lang talaga sa nararamdaman ko mga Pag-asa is yung unti-unti gradual na pagkawala, pag-weaken ng
left part ng body ko. Humihina siya, kumbaga nawawalan talaga siya ng lakas. Gustuin ko mang maigalaw siya, guys, hindi na, kasi pala na-stroke na pala ako. So as per advice naman niya na still wag mabahala, wag wala ng pag-asa, kasi marami naman daw siyang maghihintay na nakaka-recover kaagad. At sabi niya, kailangan ko lang talagang magpa-check up para malaman kung ano yung magiging advice ng doktor. Kaya nung November 2, guys, sabi ko magpapa-check up sana kami. Yung nangyari, naisip namin na holiday at saka baka wala ring doktor, kaya pinagpaliban na lang namin. At sabi ko sa Biyernes na lang, November 3, para at least sigurado kami na may doktor talaga, na yung espesyalista para sa ganitong kaso. So to make the story short, ayun, nakapagpa-check up nga kami. At nung na-BP ako, guys, imagine, umabot ng 230 over 190 yung naging BP ko. So nagulat yung doktor, guys, at dahil alam na nga niya na I'm currently on stroke, hindi na talaga siya pumayag na umuwi pa kami na hindi ako ma-admit, guys, kasi kailangan talaga na ma-check, ma-obserbaran yung condition ko. Ayun, na-confine ako, guys, sa hospital. So yun yung nangyari po sa akin. At saka sa ngayon, I am in a state of recovery. Sinusubukan ko, guys, na bigyan ng lakas ang loob ko, maka-recover ulit, kasi sabi ng doktor, nasa sa akin daw yung tapang, yung determinasyon, at saka yung pag-asa na nasa puso ko at sa utak ko at sa mga panalangin ko sa Diyos. Yun daw po yung makakatulong para mas mabilis yung pagkaka-recovery ko. Kaya ito, guys, sa halip na magmukmuk ako, nakikipag-usap ako sa inyo para at least magkaroon naman tayo ng awareness na may ganito pala talaga na sakit, na kahit sabihin na natin ikaw na yung pinakamalakas o pinakahealthy na tao sa mundo, maaaring mangyari sa iyo ito, lalo na kapag may previous ka na talaga na case na hypertensive ka. So yung naging diagnosis sa akin, guys, nagkaroon ako ng multiple stroke plots. Buti na lang po at non-hemorrhagic siya. So at saka yung ko, nasa stage 2 na po ako ng hypertension, kasi napakataas po talaga ng dugo ko at nahirapan po silang ibaba yun. At sa current condition ko rin po ngayon, kahit nasa bahay na ako, patuloy namin monitor po yung dugo ko po, yung blood pressure ko po is nasa mataas pa rin po siya na condition po. So ayun, para malabanan dito, guys, kailangan ko mag-diet, kailangan ko maging positive na thinking ko, kailangan, guys, na kumbaga maging stress free ako, at saka kailangan talaga na makipag-usap ako sa mga tao sa paligid at gawin kung ano yung mga gusto ko. So yaman din man lamang, guys, na hindi naman ako makakapasok muli pa muna sa trabaho kasi I'm in a recovery period. Hindi naman ako makakagalaw, yung kaliwang bahagi ng katawan ko hindi naman muna makakagalaw. Kaya ito na lang muna yung gagawin ko, guys. Sana suportaran nyo na makapag-share ako sa inyo ng mga aral patungkol sa nangyari sa akin, na
hindi pala talaga kailangan na pabayaan natin yung ating kondisyon at basta na lang natin ipagsawalang bahala dahil sa pag-iisip na malakas pa tayo, na kayang-kayang labanan na katawan natin yung stress. Alam nyo, yun pa yung pinakadelikado guys, lalo na dyan sa mga kasamahan ko na nagtatrabaho, no? Not only inside my company but even my previous and former companies na naging parte ako ng workforce nila. Kayo mga kaibigan ko, alam nyo, dahil nga sa naging business na natin yung KRAs, kumbaga key result areas o mga targets natin, parang yung stress ng katawan, ng isipan natin, mental health, parang nagiging common na lang guys, or parang normal na lang sa atin na kinakaya ng katawan, ng isipan natin. Yun, dahil sa parang normal na nga lang siya, daily routine na natin siya, so di pala natin alam, kinakaya ng isipan natin, pero nagbibigay na pala siya ng unhealthy response dun sa ating mental health, na nag-focus ng ganito, na bumibigay na lang yung basta-basta yung ating mental health, at saka nagkakaroon tayo ng ito nga, kung sabi ng stroke, either mild man yan or yung delikado talaga na cardiac arrest. So hindi siya maganda guys. So nahuli lang talaga ako guys. I was actually planning to downshift, no? I was actually planning to downshift and only hit the goals that I can actually hit, yung doable siya. But nahuli lang talaga, inabutan ako ng stroke, kaya ito yung nangyari sa akin. So napakalaking aral ito sa atin guys, not only on my side, kasi nangyari na nga ito sa akin guys. So nawala na ako dun sa prevention is better than cure when I was about to actually execute my plan to downshift. Kumbaga mag-shift ako, magluluger ako, mag-aaryahan ko guys, para hindi masyadong ma-pressure yung katawan ko, kasi nga kailangan pa ako ng pamilya ko, lalo na yung mga maliliit na mga anak ko guys. Pero inabutan ako guys kasi nga yun, hindi naman natin talaga hawak yung tadhana, hindi natin hawak yung kapalaran natin. Siguro part na list na rin ito kasi I was only 33 years old nang na-diagnose ako ng stage 2 hypertension. So during those time na 33 years old ako guys, binigyan na rin ako ng maintenance ng doktor. Yun. But then I don't know kung kahambugan ba yun or napakalaking tiwala sa katawan, sa sarili, na tinigil ko yung maintenance ko guys. Tinigil ko siya. So ito yung nangyari. So hindi talaga pwede na itigil yung maintenance. At saka constant check up talaga pagka may ganito ka ng kondisyon, lalo na kapag stage 2 na hypertension. Hypertension guys, para sa akin talaga napaka-critical ng kondisyon na yan, no? So dun sa mga kasama ko na may ganitong kondisyon, pero di nyo lang inaamin, hindi nyo lang sinasabi, ingat-ingat kayo guys. Hindi ko yung pinagbabantaan, hindi ko rin kayo tinatakot. Payong kaibigan lang ito mga Pag-asa, mga kaibigan ko, na huwag nyo rin sapitin ang sinapit ko, kasi nakakasira ng loob at nakakawala ng pag-asa guys. Dumating na rin ako minsan sa point ng buhay ko na lumalakas yung worry thinking ko guys, which is hindi siya dapat, lalo na sa kaso ko ngayon na kailangan hindi ako ma-stress. So hindi ko na iniisip yun. Ang sabi ko, God is provident, merciful, God is
powerful of all the powerful things in this world, tutulungan niya ako, no? So I cast my burden all to the Lord, no? God will always provide. Sabi ko, ano man ang mangyari sa akin, kahit ganito lang ako, hindi man ako makapaghanap buhay na para sa pamilya ko, gagawa ako ng paraan, guys, na magkaroon ako ng silbi. So una ko nang inisip, guys, tutan matagal na din naman ako nagpa-plano ng maging vlogger, siguro ito yung pinaka-easiest way for me to do that. And ngayon pa lang po kumakatok po ako sa mga puso nyo po, guys, na sana suportaran nyo ang mga vlogs ko, at sana rin makapagbigay din po ako ng aral dun sa mga katulad ko po na nagtatrabaho, na medyo nag-struggle po sa kanilang mental health. Again, guys, mag-downshift tayo pag kinakailangan. Baga, parang work-life balance nga. Huwag nating hayaan. Marami akong nalalaman dyan, no? Mga dati kong kasamahan, actually. Kung para sa akin yan, napakalaki ng pasasalamat ko sa Panginoon natin, guys, kasi binigyan pa ako ng pag-asa na makapag-share sa inyo. Binigyan pa ako ng pag-asa na kumbaga baguhin yung lifestyle ko. Binigyan pa ako ng pag-asa ng Panginoon na hindi ako natuluyan, kasi may kasama ako dati sa trabaho na kaibigan ko pa, at saka kumbaga tinitrato ko na talagang brilliant mentor para sa akin about employment, no? So along the way sa pagtatrabaho niya, guys, bigla na lang siyang na-stroke, at tuloy-tuloy yung pagka-stroke na hindi siya naka-recover, guys. Dire-diretso na nawalan siya ng buhay. So yun yung mas malungkot, no? Yung hindi ka dumadaan sa mild stroke, hindi ka nabigyan ng chance na mag-shift ng lifestyle mo. So nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoon, sa ating buong may kapal, guys, na binigyan pa talaga ako ng pag-asa, at hindi ko hayaan ang katayuan ko ngayon ay maging hadlang upang hindi ko ipagpapatuloy yung pakikipaglaban sa buhay. Para sa akin, guys, may kamay pa ako, may isa pa akong paa na pwede kong magamit, at siguro bagyaman na di ko alam kung naapektuhan ba yung pagsasalita ko. Pakikumin na lang ninyo, guys. Pakikumin na lang ninyo kung nagbago ba yung pagsasalita ko, apektado ba siya ng stroke ko. So at least nakapag-deliver pa rin naman ako ng information, hopefully na klaro, guys. Pagsisikapan ko po the next time around, i-comment nyo lang po kung hindi maganda yung audio ng pagsasalita ko rito ngayon. I will try my best po na the next time around I will be putting in place everything, kasi ginawa ko lang to, guys. Tingnan nyo, pagkatapos ko kumain, naisipan ko lang talaga na kailangan ko kayong kausapin, guys, lalo na po dun sa mga kaibigan ko na nagpaabot ng taus-pusong pagdadasal po para sa fast recovery ko po. Diyan ko talaga nalaman, guys, na napakasarap sa puso yung makita mo, maramdaman mong marami din nagmamahal sa'yo. Hindi mo man sila kumbaga personal na nakilala, kumbaga doon mo lang sila talaga na-meet dito sa Facebook o kaya sa TikTok o kaya sa YouTube, pero nagpapaabot pa rin ng pag-aalala. Napakasalamat po, at hayaan nyo pa akong i-shout out si Lloyd Pakatang. Isa po siya sa bumisita dun sa ospital nung na-ospital po ako. Salamat, Sir Lloyd, at hindi mo talaga ako nakakalimutan. Dati ko pong kasamahan sa trabaho si Sir Lloyd,
no? So kasama niya yung mga kaklase ko rin na nakasama ko din sa trabaho, si Jomar Alinsonorin at saka si Philip Dinoy. Shout out sa inyo mga pare ko eh. Maraming salamat sa pagbisita niyo sa ospital. Sinusubukan ko lang talaga na pigilan yung pagluha ko guys, pero ang saya-saya po, nakakataba po ng puso na kahit ganun yung mga taong hindi mo inaasahan guys na bibisitahin ka is nagawa nila. At saka napakasarap ng dinala yung prutas, no? Kinain ko talaga lahat kasi at that time is yung mga anak ko nasa bahay lang, kaya of course nasulo ko yung mga prutas, masarap-sarap guys, which yung mga prutas na yun talagang kailangan ng health ko. So thank you, shout out sa inyo Lloyd Pakatang, si Jomar Alinsonorin at saka si Philip Dinoy na bumisita sa akin sa hospital po during the time na naka-confine ako. So salamat sa inyo. Shout out din po sa mga kasamahan ko sa Hope, yung mga kaibigan ko na nagpapaabot ng kanilang mga dalangin na gumaling ako ng mabilis. Napakaraming salamat sa inyo mga pag-asa. Kayo po yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na lumaban. Kahit yung sa bahagi ng isipan ko sinasabi na bumigay na ako or i-give up ko na yung pag-asa na nandito sa puso ko, is nabubuhay na ako ng loob guys para paglabanan ng lahat ng ito, lalo na sa tulong ng ating poong may kapal. Nananalig ako sa kanya, hinihingi ko sa kanya na lakasan at tibayan pa niyang loob ko na labanan ang lahat ng ito. And I'm very determined and decided guys na I will continue to live. I'll continue to live and continue to do whatever necessary for my family in any way that I could contribute for that. Okay? So sana nga lang po is masustain ko siya guys, and I need to talk to you every day. So this will be the start for my conversation with you, and hopefully mag-comment lang po kayo guys kung ano yung mga advices na gusto nyo ipaabot sa akin pertaining doon sa recovery ko, like for instance dun sa physical therapy. At saka napapasalamat ako dun sa sumuway sa akin nung pangalawang araw yata yun, no? Kung di ko nakakalimutan guys, yung nag-sit up ako, talagang napakabawal pala yun. Pinagsabihan pa ako ng doktor ko guys, hindi ko dapat ginawa yun, kasi nga yung simple lang na pag-ire kapag ka nasa CR ka, ibinabawal nga niya eh. Yun pa yung nag-sit up ako kasi baka daw may mapunit. Buti na lang nung na CT scan na ako guys, non-hemorrhagic naman yung nangyari, mga clot sa utak ko guys, na at least mas madaling kumbaga ma-recover kaysa dun sa kung nagkaroon ako ng cranial laceration o pagkapunit dun sa akin o dumugo yung wala nagkaroon sa utak ko. So, thank you sa pagpayo ninyo mga pag-asa. Shout out nga pala kay Ma'am Titing Caballero. I forgot. Sorry Ma'am Titing. Ka-schoolmate or ka-klase ng asawa ko na isang nurse. Napakaraming salamat sa pagsaway sa akin, at saka si Ilni Biking na immediately private message sa akin, at saka si Ma'am Roda. Napakaraming salamat po sa pagpapaalala na mali yung ginawa ko, which is maling-mali talaga guys. So hindi natin dapat ginagawa yun. Kahit na gaano tayo ka-eager na magawa talaga natin na makarecover ka agad, hindi pwedeng brasuhin guys, no? So pasensya mga pag-asa na kumbaga na-disturbo ko kayo, at ito lang naman yung respond ko dun sa mga nagtatanong kung ano nangyari sa akin. So yun po yung nangyari sa akin guys, mga kaibigan ko nagtatanong, hindi ko na nasasagot kasi nahihirapan na po ako mag-type dun sa comment section po na gamit lang yung kaliwang kamay ko, kasi
malapad po yung phone natin. Hindi naman ito parang yung GSM na phone or keypad na pwede lang gamitin ko ng isang kamay. So medyo nahihirapan talaga akong mag-type guys, kasi hindi na nga ito maka-counter, kaya ginagawa ko na lang, nagre-react na lang ako. Pero pinaparating ko pang taos puso ko pong pasasalamat sa inyo, doon sa mga kaibigan ko na nagtatanong ano nangyari sa akin, na mild stroke po ako nang hindi ko po alam talaga, na walang symptoms, walang naging mga sinyalis na yun na pala yun. So nakakatakot pala siya guys, kasi continuous nung unang araw ng pagka-stroke guys. Nagwo-worse yung condition niya mula sa unang araw na bahagyang pagkawala ng lakas ng paa ko at saka yung kaliwang braso ko. Continuous siya guys, tingnan nyo ito nung unang araw, pangalawang araw, hanggang dun sa pagka-confine ko guys. Ito is na igagalaw ko pa itong mga daliri na to. Pero nung nasa ospital na ako guys, everyday po nawawala na. Kailangan ko talagang mag-exert ng enough force in my brain para mapagalaw ko siya, pero hindi na siya po nakakapag-grip tulad nito, kasi nawalan na po talaga siya ng lakas at gradual po siya guys. Kaya nga natatakot na po ako that time, kasi continuous yung effect ng stroke. Okay, so ito po yung nangyari sa akin guys, na stroke po ako. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ako natuluyan guys, and I'm really thankful to God for giving me another chance in my life to at least repent or to change or to ponder about everything in my life that I need to continue yung mga mission ko dati noon na hindi ko pa nagagawa. Napag-isip-isip ko na kailangan gawin ko na ngayon, when I was already granted by God with another chance for me to convey or whatsoever might be the necessary knowledge that I can convey that is essential to you. So I'm not telling you na kaya kong gawin guys yung mga tutorial na yun kaya kong gawin yung mga sinasabi nila na mga opinion of wisdom, but then pwede naman natin pag-usapan. So yun lang yung naisip ko guys, kasi sa ngayon binabawalan talaga ako ng doktor na mag-exert ng enough strength, so hindi ako pwedeng gumamit ng lakas. So pakunti-kunti lang yung dapat na recovery ko guys, hanggang sa totally na makarecover ako. So dahil nga wala naman ako magawa, gusto kong mag-DIY guys. Honestly, I'll tell you, before nangyari sa akin to, may DIY sana ako na project. Nagre-repeat ako sa bahay namin, pero di ko na natapos. So plano ko sana na ipagpatuloy yun, kasi nakakagalaw pa naman yung kamay ko guys. Wala, isip naman to sa pagkawala ng lakas ng kamay ko, nakagalaw naman yung katawan ko pa, pero hindi ko na po binabraso guys. Hinahayaan ko na lang po kung ano lang yung kaya. So mga pag-asa, thank you so much sa pagsama sa akin. Hopefully po mag-comment po kayo sa mga payo niyo po, o ano po yung mga opinion niyo po tungkol sa pinag-usapan natin ngayon. Saka sana supportaran niyo yung mga vlogs ko guys sa darating na araw, kasi kahit papaano baka ito po yung makatulong sa akin, kahit mabili man lang ako ng mga gamot para sa maintenance ko po. Kasi nga wala na akong hindi na ako makapagtrabaho guys, kahit hindi pa naman ako totally disconnected sa company namin. Ubus na rin yung leave credits ko, kaya for the succeeding days wala na po akong sweldo po. Kaya saka wala naman pong trabaho yung misis ko, pero hindi pinag-aalala yun guys, kasi alam ko God will always provide, and malaki yung tiwala ko sa kanya, hindi niya kami pababayaan.
Pero ito pa rin, kailangan talagang gumawa ng paraan kahit pa paano para matugunan yung pangailangan namin. So ito na yung naisip ko na paraan guys, napakadaling paraan para at least naman na makapag-generate ako ng income. Sana supportaran niyo po ako guys, hindi po ako nagmamakaawa sa inyo. But din yung kunting supportan niyo po is napakalaking tulong na po yun if ever po na ma-monetize po ako. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo, natin yung pag-asa sa akin. Mahal na mahal po kayo at mabuhay po kayo lahat.